station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. your radio. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magdagang. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company Ora Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-9 sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa Base CTR, Sir PB Jawarila at sa aming news head, Miss Honoroni sa Mamintal Kusina. Sa aming mga media technician kay Sir Arturo Dumaran at Sir Pelayo Dudung Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrace Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iyali. At hati din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hati din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may kusyong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte at ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta at ng Ministry of Labor and Employment Armoli Barm sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Surababuta Zila Jr. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Sa ating ulat panahon, kasalukuyang nakakaapekto ang Southwest Monsoon or habagat sa BERMM.
Sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng southwest monsoon or habagat. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Sumikat si Haring Araw kanina alas 5:29 ng umaga at lulubog alas 6:01 ng hapon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. At ang ating heat index ay nasa 34 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, 14 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Isinanggawa ng Ministry of Labor and Employment ang Productivity Enhancement Program, orientation and training para sa mga micro, small and medium enterprises sa bayan ng OP. Lumahok sa nasabing aktibidad ang mga negosyante, may-ari ng maliliit na negosyo, kinatawa ng mga kooperatiba at iba pang stakeholders. Layunin nitong bigyan sila ng dagdag na kaalaman at kasanayan upang mapalago at mapahusay palalo ang kanilang mga negosyo. Ang programa ay nakatuon sa pagtulong sa mga MSME na mapataas ang kanilang productivity, kakayahang makipagkompetensya at sustainability. Tinalakay dito ang mga epektibong estratehiya sa business management, pagpapahusay ng production at iba pang makabagong pamaraan. Pinangunahan ang aktibidad ni Senior Labor and Employment Officer Jeffrey Alin M. Paklibar mula sa MOLE sa pakikipagtulungan ng local government units or LGU of OP sa pamumuno ni Mayor Rona Cristina Ipiang Flores. Ayon sa MOLE, malaking hakbang ang ganitong programa upang mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na negosyante. Naniniwala ang ahensya na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bayan. Labing 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Formal nang nagtipon-tipon ang mga ulama, Islamic scholars at mga pinunong panrelihiyon mula sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga karatig lugar para sa pagbubukas ng Second Bangsamoro Ulama Conference kahapon na araw ng Martes. Ginanap ang unang mahalagang pagtitipon sa Acacia Hotel sa lungsod or Acacia Hotel sa Davao City sa ilalim ng pangangasiwa ng Bangsamoro Darul Ifta. Inaasahan sa mga pamamagitan ng seri ng mga diskusyon at aktibidad sa mga susunod na araw,
Mag-aambag ang mga kalahok ng mga konkretong hakbang para sa pagsusulong ng mga inisyatibang panrelihiyon at pagpapatatag ng ugnayan na magtataguyod ng kapakanan, pag-unlad at pagkakaisa ng buong rehiyon sa Bangsamoro. Ang programa ay pinangunahan ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Igyalani. Ang pambungad na programa layunin ng komperensya o conference na magsilbing plataforma para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at sa sama-samang pagkilos ng mga leader Islamiko upang higit pang mapagtibay ang pamumunong panrelihiyon at mapalakas ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Muslim. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, binisita kahapon ng kilalang negosyante at bitiranong politiko na si dating Ilocos Sur Governor Luis Javit Singson. Ang pangunahing kampo ng Moro Islamic Liberation Front or MILF sa may Camp Darapanan ang pagbisita ng 85 taong gulang na dating alkalde ng Narvacan at naging Deputy National Security Advisor ay naganap sa gitna ng mainit na usaping pampolitika sa bansa at sa rehiyong Bangsamoro. Sinalubong si Singson ng mga opisyal at kinatawan ng MILF sa kampo para sa isang mapayapang pag-uusap kasama ang pagpapatawag ng pulong balitaan. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Lumahok si United Bangsamoro Justice Party Youth Sector nominee Al-Hafid Sophie Abbas sa ginanap na Peace Forum Voters Education sa Barangay Lapok noong kamakailan na dinaluhan ng mahigit 4,000 individual. Kabilang sa mga nakibahagi sa aktibidad ang mga membro ng UBGP, Islamic or Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Armed Forces, mga pinunong pamayanan at iba't ibang sektora. Nagsilbing plataforma ang pagtitipon upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagpapanatili ng kapayapaan at ang aktibong pakikilahok ng mga botante sa darating na 2026 BARM parliamentary election. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ng Provincial Treasurer Office katuwang ang mga membro ng Local School Board at School Division Office ng Maguindanao del Sur ang ika-6 na pagpupulong ng Local School Board. Naginanap sa Provincial Treasurer Office Conference Room sa Buluan ng Maguindanao del Sur. Dinaluhan ang aktibidad ng mga alternative learning system or ALSA facilitator at coordinator upang busisihin ang mga datos ukol sa estado ng mga school sa barangay o mga pamayanang walang malapit na paaralan, pati na rin ang kasalukuyang implementasyon ng ALSA sa buong probinsya. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated,
Tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC. For you! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya ka pan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gede sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin mo katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitiyatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag? Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig
dito lang sa himpilang DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamagitan ni Minister MP Bailing Ismantawila ang kahalagahan ng science-based decision making na pagbubukas or sa pagbubukas ng BARM Climate Forum. Ito ay gaganapin sa ika-23 hanggang ika-25 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang 3 araw na forum na inorganisa ng Bangsamoro Ridi sa ilalim ng MILG katuwangang WFP. Dalawamput 8 minuto magkalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita sa ating balitang nasyonal. Pinaubaya na ng Department of Justice sa mga lawmakers umambabatas sa panukala na babaan ang edad ng mga gumagawa ng krimen na mga minor de edad o minor de edad o minimum age of criminal responsibility sa Pilipinas. Sa naging interview kay Attorney Paul Martinez, sinabi na ng DOH bilang bahagi ng executive branch ay hindi makakapagkomento hinggil sa usapin dahil sa merong niyang batas at ito ay ang Juvenile Justice Welfare o Republic Act number 9344. Sa ilalim ng batas ay mayroong mekanismo. Alinsunod ito ay aalamin ang pananagutan ng isang minor de edad kung nararapat pang patawan ng parusa batay sa sinasabi ng batas. Ang pahayag ni Martinez ay kaugnay sa nangyaring pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City noong ika-22 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan kung saan 3 mag-aaralang nasawi at ilang kapwa estudyante pa ang sugatan sa nasabing insidente. Ayon pa kay Martinez, isa sa tutukuyin sa investigasyon para matapos ang pananagutan ng isang minor de edad ay kung may discernment na ang bata noong ginawa ang krimen. Dagdag pa ni Martinez, sakaling humingi naman ng legal opinion sa DOH pero muling iginiit na ito ay pangunahing domain ng mga mambabatas dahil sila ang may mandato na alamin kung may pagkukulang or wala. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nakatakdang ipagbawal sa social media ang minor de edad upang tuluyan ang masugpo ang impluensya sa karahasan at hate crimes na lumalaganap ngayon sa maraming platforms na nakakasira sa moralidad ng kabataan. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Nagbigay ng katiyakan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tutulungan ang mga Pilipino kung saan or Pilipino saan man sila naroroon sa buong mundo at iginiit na nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kasunod ito na ang matagumpay na pagpapalaya at pagpapauwi
ng 24 na Pilipino nga nakulong sa Russia sa loob ng 9 na buwan. Sinabi ni Castro or sinabi ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang personal na pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos kay Russian President Vladimir Putin ang naging daan upang mabilisan na mapalaya at mapauwi ang 24 na Pilipino. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-24 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-9 sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Isra Calendar. Tatlong minuto magalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment at ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM. Cotabato City Field Office sa pamamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil. At hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At also hatid sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Chodora Ted Moingeta. Ati din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Bagua Langin Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagua 2, Cotabato City at ng Almia Computers Works na matatagpuan sa may Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. Ati din sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. At hello po sa ating mga viewers kay Ma'am Simbay Adam. Ayan, salam ati ma'am. Good morning sa iyo dyan. Marami kaming nakikinig ngayong araw sa programa mo sa radio station from Simbay Adam ng Takurong. At hello to Annalisa Abbas at hello to Princess Abbas at hello to Ma'am Omo Otaymin Gampong. Good morning. At hello din po dyan sa may Lugay-Lugay area na always nakikinig kahit hindi nanonood sa ating Facebook page pero nakikinig siya sa radio 95.9 kay Kakanoraida Udasan. To all Udasan family and Lumna family dyan sa may barangay. Ayan na, Lugay-Lugay. Okay, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP license BCTR, Sir PB Jawarila at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Palahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong kasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.